Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Ipaabot ang aking utos. Magdeklara ng digmaan sa 8 bansa. Hindi ko sila patatawarin kahit isa. Mahal na hari, pag-isipan niyo pong mabuti. 3 taon na tayong nakikipagdigma. Wala na pong laman ang kaba ng bayan. Hindi na po makayanan ng taong bayan ang hirap ng buhay. Ang taong bayan. Pinapakain ko sila. Pinadamit ko sila. Hinayaan ko silang tumayo sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Ano pa ba ang ikinadidismaya nila? Ang buong mundo ay sakop ng aking imperyo. Lahat ng bansa ay dapat lumuhod at tawagin akong dakilang emperador. Ang titulong natatanging emperador sa kasaysayan ay akin na. Hanggang kailan ba matatapos ang labanang ito? Pagkain sa cellphone. Aircon, 25 na ako, mamamatay na ako sa gutom sa pesteng lugar na to. Maghintay ka pa, hintayin nating dumating ang sigarilyo niya. Ano pang hihintayin, ang laki ng taong to, maraming laman, gawin na natin ngayon. Pumatay para lumakas. Matagumpay na nabind ang system. Makakakuha ng ki at dugo sa bawat nilalang na mapapatay. Habang lumalakas ang mga bagay, lalong dumarami ang ki at dugo. Ding, nadagdagan ng 0.0 siyam ang ki at dugo. Gumagana nga, pati insekto ay kasama. Ang baliw na to, kanina lang ay naghihintay na mamatay. Bakit nakatayo na siya mag-isa? Huwag na nating hintayin, habang mahina siya, tapusin na natin. Nagugutom din kayo, di ba? Nagugutom din ako, kaya pasensya na. Din, dagdag na 15 sa blood value. Ang pumatay ng isang tao ay katumbas ng libu-libong insekto. Din, dagdag na 18 sa blood value. Ang emperador na aso, nagwawala sa piging. Habang ako rito sa ilang, mumunguya ng balat ng puno. Ang mundong ito, talagang pinipilit tayong maging demonyo. Maglabas ng utos na mag-recruit ng 300,000 sundalo. Doblehin ang singil sa pagkain at supply. Pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang bandila ng dawu sa kabisera ng liyang. Mahal na hari, kung magpapatuloy ang digmaang ito, mapapahamak ang ating bansa. Bahala ka sa pinili mo. Ang digmaan ng 8 bansa. Ako muna ang maghahanap ng paraan para mabuhay. Hindi na ako maglulugaw, magbebenta na ako ng bigas. 5 guwant ang isang takal ng bigas. Ginoo, 5 kwarta. Kahit ibenta kaming 3 sa pamilya, hindi aabot sa ganyang halaga. Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Akala mo ba ay napulot lang ang bigas ng Panginoon? Mga walang utang na loob na hayop. Mas pipiliin ko pang itapon ito sa putik, kaysa ipakain sa inyo, matabang baboy. 5 kwarta bawat salop ng bigas. Hoy baboy, nakipag-areglo ka ba ng palihim? Hukbong bayan. Ikaw. Ano bang sinasabi mo, nakita naming lahat? Mas gusto pa ng matabang baboy na to na itapon ang pagkain sa lupa para kainin ng putik, kaysa ibigay sa atin. 5 guwan bawat subo. Isang takal ng bigas, hindi pagtitindayan. Pag nanakaw yan, itinuturing niya tayong mga asong nagmamakaawa ng kaning baboy. Nakakatiis pa kayo. Nagre-rebelde na, mga tao. Bugbugin niyo hanggang mamatay ang hayop na yan. Hayop ka, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ding, nadagdagan ng 27 ang ki at dugo. Ding. May lalaki pa ba sa inyo? Sumugod kayong lahat kasama ko. Patayin ang matabang baboy na yan. Atin ang lahat ng pagkain. Putangina, kaysa mamatay sa gutom. Mabuti pang makipagpatayan na lang tayo para agawin ang pagkain. Maawa kayo, mga Ginoo. Ibibigay ko na sa inyo ang lahat ng pagkain. Patawarin niyo na ang hamak kong buhay.
Patawarin ang mukha mo. Nadagdagan ng 19 ang iyong ki at dugo. Mga walang utak. Hindi man lang marunong tumakbo. Ginoo, hindi na kami pwedeng manatili rito. Isama niyo kami. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo at tumakbo patungo sa gubat sa silangan. Sumunod kayo. Nakalabas na tayo kasama ko. Mula ngayon, iisa na ang ating kapalaran. Kung gusto ninyong mabuhay, makinig kayo sa akin. Kung sa tingin ninyo ay hindi ubra, umalis na kayo ngayon. Hindi ko kayo pipigilan. Susunod kami sa inyo, boss. Sasama ako sa inyo hanggang dulo. Dahil isa na ang ating kapalaran. Kailangan kong malaman kung sino kayo. Huwag ninyong itago ang inyong mga kakayahan. Hatiin natin ang trabaho sa susunod. Para alam natin ang gagawin. Ako si Zhao Dahu. Isang mangangaso mula sa kabundukan ng Daizhao. Noong nakaraang taon, sinalakay kami ng mga birong. Nawala ang aming nayon. Ang tatay, nanay, asawa at anak ko ay hindi nakatakas. Sanay ako sa pana at kabayo at marunong akong sumubaybay ng mga hayop. Maghanap ng bitag sa ilalim ng tubig. Sanay ako sa mga gawaing ganyan. Sige, ikaw na ang bahala sa mga gawaing labas sa trabaho. Ako si Wang Shito. Taga Bingzhou, 3 taong naging panday. Nakagawa na rin ako ng mga magaspang na trabahong kahoy. Wala akong gaanong alam. Lakas lang ang puhunan ko. Ang taong may kasanayan ay mahalaga saan man magpunta. Ang galing mong iyan. Marami pang mapagagamitan sa hinaharap. Ako po si Lisi. Taga Kangzhou at ilang taong nagsilbi sa hukbong nasa hangganan. Nagbantay ako sa pader ng lungsod. Bilang sundalo, may alam akong kaunting pakikipaglaban. Alam ko kung saan maglalagay ng harang at kung saan magandang magtago. May alam din naman. Ang mga dating sundalo. Iba talaga ang paningin. Magandang araw po, ako si Sun Xiaochuan. Naghahanap buhay sa daungan sa labas ng Heliang. Nagkarga, naglista, at nag-compute ng kita, lahat nagawa ko na. Marunong din akong magbasa. Marunong magsulat at magkwenta. Mas mahalaga pa ito kaysa sa patalim ngayon. Simula ngayon ang paglilista at pagtutuos. Ikaw na ang bahala. May mga ngaso, panday at dating sundalo. Pati na ang marunong magkwenta. Kumpleto na, kumuha ka ng ilan. Kaya pa nating bumuo ng isang grupo mula sa mga taong ito. Ako ang anak ng tadhana. Walang silbi ang mag-isip ng ganyan. Nasa atin na ang tao. Unahin nating iligtas ang ating buhay. Zhao Dahu, Wang Shito, Lisi, Sun Xiaochuan. Ako si Liu Guan. Isa rin akong palaboy. Pero ayokong mamatay sa gutom. At lalong ayokong magpaapi. Simula ngayon. Magkapatid na tayo. Pero tandaan nyo ang babala ko. Pwede nang walang kakayahan. Pero bawal ang hindi sumunod. Kung sino man ang magpapakalat ng alinlangan. Huwag nyo akong sisisihin kung magbago ang trato ko. Maliwanag. Lisi, sanay ka na sa ganito. Isama mo si Dahu at mag-ikot kayo sa paligid. Tingnan nyo kung may sumusunod sa atin. Humanap na rin kayo ng mapagtataguan na may akses sa tubig. Sun Xiaochuan, bilangin mo ang perang nakuha mo sa matabang yon. Tingnan mo kung magkano. Wang Shito, ihanda mo ang mga gamit. Magtabas ka rin ng ilang kahoy na pwedeng gawing sandata. Bato para sa proteksyon. Huwag kang mag-alala, boss. Kung nakakalakas ang pumatay, wala na akong dapat katakutan sa mundong ito. Boss, hindi maganda. May mga sundalo sa unahan. Hinahabol tayo ng mga sundalo. Hindi sila yung mga sundalong galing sa bayan. Mga sundalong natalo mula sa Hilaga. Base sa Watawat, kampo sila Nixie. Isang palaboy, nagawa pang salagin ang espada ko. Nasalag mo na, kaya mo pa bang salagin ang pangalawa? Kakatakas ko lang mula sa kanyon ng mga djinn. Kung hindi ko mapatay ang mga djinn, ikaw pa kaya. Baga, patayin mo siya. Ialay mo siya para kina Lao Zhang at Xiao Wang. Ipagtanggol mo ako. Ding! Lalong tumitindi ang laban. Bawat hataw ay lalong bumibigat. Ano ka bang hayop ka? Ikaw na ang susunod. Lao Wu, tumakbo ka. Lao Wu.
Ang lamig, napakalamig. Inay, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang tikman ang niluto mong lugaw na millet. Namumulaklak na siguro ang puno ng datiles. Sunod-sunod ang digmaan. Matagal nang walang laman ang kaba ng bayan. Walang humpay na pakikipagdigma. At labis na paghahangad ng karangalan. Hindi ito ang dapat gawin ng isang mabuting pinuno. Pinapakain ko sila. Binibigyan ko sila ng damit. Kung nag-alsa sila laban sa akin, ibig sabihin ay hindi na sila makapamuhay ng maayos. Hindi iyon pag-aalsa, kundi paghingi ng pagkakataong mabuhay. Desidido na ako. Mahal na hari, kailangan niyo na pong magising sa katotohanan. Dalhin siya sa kanyang tahanan at ikulong para magmuni-muni. Kung walang utos ko, bawal lumabas ng palasyo kahit isang hakbang. Magpadala pa ng 100,000 sundalo sa akin. Lipulin niyo ang mga traidor na nag-aalsa. Ayusin mo naman ang serbisyo. Pumatay para lumakas na sistema. Ang lupit pakinggan. Pero putya, may kanyon sila. Paano lalabanan ng laman at dugo? Ang mga kanyon, sa teorya, basta sapat ang pagpatay ng host. Hindi imposibleng makayanan ang bombardeo ng mga kanyon. Ano ang sabi mo, pakisabi nga ulit. Basta sapat ang pagpatay. Kayang salagin ang bombardeo ng kanyon. Grabe, sasalagin ang kanyon gamit ang katawan. Kung ganoon, wala na akong dapat ikatakot sa mga sundalong Jin system. Kuya, nagkamali ako ng hinala sayo. Masyado akong naging makitid ang isip. Kuya. Nakita ng mga kapatid natin sa bantayan ang isang maliit na pangkat ng mga kabalyero, mga 10 sila. Papunta sila sa paanan ng bundok sa pamilya Lee. Ang buhok nila ay kinalbo at may natira lang na maliit na bahagi na tinirintas ng manipis. Ang suot nilang baluti ay hindi sa ating hukbong dawo. Nag-ahit at nagtirintas ng buhok ang mga sundalong Jin. Ang mga asong Jin na yan, marunong palang magpasabog. Isang pagsabog lang, wala na agad ang tao. Tignan mong mabuti, nakatayo pa rin ako rito. Natakot ka na agad sa ilang tirintas ng mga Jin. Bantayan niyo ang bahay, ako lang ang pupunta para harapin sila. Ah! Mga hayop, hahaha. Mga hayop kayo, tangina nyo. Ding! Ah! Mga aso, puro kayo patraidor na tira. Tikman nyo ang bagsik ng Dajin. Hindi namin kailangan ng pana para tapakan kayo hanggang sa maging puti. Halika. Halimaw. Isa siyang halimaw na nagbabalat kayong tao. May buhay pa ba? Lahat ng humihina pa, lumabas kayo. Ang mga sundalong Jin na ito ay mga scout. Hindi natin alam kung kailan darating ang main force nila. Hindi naligtas sa nayong ito. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Isa lang ang panuntunan ko. Kung marunong kang magtrabaho, may kakainin ka. Ang gustong sumama, mag-impake na at umalis agad. Bilisan nyo. Hindi ako maghihintay sa mababagal. Hayop ka. Pinipilit mong magpakamatay ang mga matatanda at mahihina. Mamatay ka sana sa sama. Kung hindi ako magiging malupit, hindi ko mapapasunod ang mga taong ito. Hindi naligtas sa baryong ito. Anumang oras ay darating ang hukbo ng Jin. Ililipat ko kayo ng lugar. Sumama kayo sa akin para mabuhay. Isang salita lang. Gawin nyo ang iutos ko. Huwag nang magreklamo, hindi kayo magugutom basta masipag kayo. Ginoo, hindi po bulag ang mga mata ko. Sa tingin ko, 10 lang yata ang mga lalaking may hawak na sandata rito. Sabi nga ni Ginoong Lee, mahirap pasukin ang kuta na yon. Dahil may mga nagbabantay na 10 tao roon. Hindi nyo naman siguro balak na kaming mga babae. At mga bata ang gawing panangga o pampuno sa kanal, di ba? Paano ka ba makipag-usap sa kuya mo? Manahimik ka kung wala kang alam.
Sumama lang ako dahil naniwala ako sa balita. Kung ayaw mong maniwala, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Napakawalang katarungan. Kakatakas lang natin sa panganib. Pinipilit na naman tayong magpakamatay. Tingnan niyong lahat. Itong pinuno natin. Hindi tayo itinuturing na tao. Huling beses ko na itong sasabihin. Ang grupo ko ay pwedeng walang kakayahan. Pero hindi pwedeng hindi sumunod. At lalong hindi pwedeng maghasik ng alinlangan. Paano mo nagawa ang ganyan? Kaming lahat ay mga taong naghihirap. Makinig kayong mabuti at tandaan nyo ito. Ako si Liu Guan, hindi ako nagpapatakbo ng kawanggawa. Kung gusto ninyong mabuhay, kailangang may silbi kayo. Kailangang sumunod sa mga patakaran. Makinig at magtrabaho ng mabuti. Huwag magduda at huwag mag-alinlangan. Ang mga nanggugulo, ang mga nagpapasimuno ng gulo. Ito ang kahahantungan ninyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Ikaw ang pumili ng landas na tatahakin mo. May gusto pa bang magsalita? May gusto pa bang umalis? Mabuti. Mang Li, pangunahan mo sila. Sumunod ang lahat. Bahala na sa sarili ang maiiwan. Kuya, yung mga tao sa abandonadong kuta sa itaas. Sabi nila may 20 o 30 marunong lumaban doon. Sugurin natin ng harapan. Ang mga tanga lang ang sumusugod ng harapan. Sun Xiaochuan, halika rito. Mahiyain ka pero madaldal. Bukas, magpakadungis ka. Magpanggap ka at pumasok sa kuta nila. Ano naman ang gagawin ko pagkapasok ko? Kuya. Magpakalat ka ng balita. Sabihin mong nilipol ng mga sundalong Jin ang Lijian. At patuloy silang sumasalakay patimog. Malapit na silang makarating sa bundok. Kapag nagkagulo sa kampo, mas madali nating makukuha ang mga pagkain. Ginoo, nilipol ng mga sundalong Jin ang Lijian. Walang itinirang buhay. Pabalik na sila sa timog. Malapit na sila sa bundok Yemen. Ano bang pinagsasabi mo, gago ka? Totoo ba ang mga sundalong Jin? Isinusumpa ko po sa buhay ko. Nakita ko mismo. Ang apoy sa nayon. Pula na ang kalahati ng langit. Narinig mo ba? Nilipol ng mga sundalong Jin ang Lijiao. Totoo ba yan? Kakayanin ba ng sira-sirang kuta natin to? Ano ang inililigpit mo? Sino ang nag-utos sa iyong tumakas? Kapag may narinig pa akong sumigaw na tatakas, uunahan ko na siyang tagayin. Nagkakagulo na sa kuta, kuya. Kakatapos lang humiwa ni Hubiao ng 2. Hindi na mapigilan ang mga gustong tumakas. Watak-watak na ang loob ng mga tao. Iyan ang kailangan nating kaguluhan. Kilos sa oras ng Chow. Pinakaantok ang mga nagbabantay. At madilim din sa pader. Ako ang mauuna para tapusin ang unang checkpoint. Sumunod kayo sa akin nang may 1-0 hakbang ang layo. Lisi, magsama ka ng 2 tao para bantayan ang ikalawang checkpoint. Pigilan niyo ang sinumang bababa mula sa itaas. Dahu, humanap ka ng puno na matatanaw ang tarangkahan ng kuta at umakyat ka. Sinumang magpakita sa pader, pana mo. Gawin mong parang bato ang mga yon. Pagbukas ng pinto, sumugod kayo agad. Huwag mo nang pansinin ang maliliit. Diretso tayo sa pinakamalaking silid. Siguradong nandoon ang imbakan ng pagkain. Pagpasok ni Xiaochuan kasama si Shito, sumigaw agad sila ng pagsuko. Hindi kami papatay, si Pinunong Hulang ang pakay namin. Tara. System, mabubunggo ko ba ang pinto gamit ang katawang ito? Bakit sira ang pinto? Ah! Saan ka galing? Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko. Ang taong papatay sa'yo. Ah, hindi ka tao. May angkin akong lakas. Sa loob ng 100 milya, walang makakasangga sa hampas ko. Ano ka bang nilalang ka? Kuya Hugh, tumakbo na kayo. Ihanda ang mga sandata. Mabuting dumating ang mabangis na hayop. El multo, hindi na ako lalaban. Ihagis ang mga sandata at lumuhod. Hindi namin kayo papatayin, si Pinuno Hulang ang pakay namin. Ang iba sa inyo ay mga naghihirap na kapatid lang din.
Patay na si Hubiao. Simula ngayon, ako na ang masusunod sa Black Wine Fortress na ito. Ang mga magtatapon ng sandata. Pumasok at makikibahagi sa pagkain. Ang mga gusto pang lumaban, sumama na kayo sa kanya. Boss, nakuha na natin ang kuta. Pero mukhang hindi sila natutuwa sa atin. Paano natin pakakainin ang mahigit 300 katao? Hindi sila magugutom. Doon lang mananatili ang mga patakaran. Shito, linisin mo ang imbakan ng pagkain. Bukas, magtatakda ako ng bagong patakaran para sa mga taong ito. Kuya, halika rito at tingnan mo. May baluti rito. Makinig ang mga hindi marunong magbasa. Isang paglabag, isang pugot na ulo. Ang higpit naman ng mga patakaran. Paano natin pakakainin ang 300 katao? Kapag hindi sila busog, walang kwenta ang mga patakaran. Ang mga sumama kay Dahu para mangaso sa bundok. Yung mga masisipag, bigyan ng kalahating mangkok at piraso ng karne. Ang mga matatanda at bata na hindi na makalaban, hayaan silang manahi o maghanap ng gulay. Basta't nagbabantay, hindi rin sila magugutom. Ang tatamad, babawasan ang rasyon. Hindi po naming magagawa yan, punong bayan. Kaming mga walang lakas. Basta nakakakilos, may silbi. Kahit may karga pang sanggol, ayos lang. Basta handa kayong magtrabaho. Kuya, may dumating na namang mga sundalong talunan kaninang umaga. Mga 20 malalakas na lalaki na pwedeng isabak sa laban. Lampas na sa 300 ang bilang. Kuya, may malaking problema. Kahit gumuho ang langit, ako ang bahala. Dahan-dahan lang. Ang emperador ng Qingcheng, nagpapatayo siya ng jingbang sa Kangzhou. Bata man o matanda. Basta may kinalaman sa mga tulisan, walang ititira. Ginawa na nilang bundok ang mga bangkay. Ipunin sa tabi ng kalsada. Daan-daang milya ang layo ng Kangzhou. Hindi agad makakarating ang mga barbaro rito. May iba pa sa bundok. Sa paanan ng bundok, natatakot ang punong bayan ng Heshui na papanagutin tayo ng korte sa hinaharap. Kaya gagawin tayong halimbawa para makakuha ng kredito. Inilabas na niya ang mga sundalo ng Qingxian. Sabi ng espiya, hindi bababa sa 1,500 sila. Sinabi pa nila na kapag nabutas ang kuta, malaya nating makukuha ang pera, pagkain at mga babae. Lahat sila ay sumugod na. Magandang balita yan. Kuya, sa tantya natin, 300 lang ang kaya nating lumaban. Tinitignan mo lang ang dami nila. Inubos ng opisyal na yun ang lahat ng sundalo sa buong distrito. Ano na lang ang natira sa bayan? Ilang tanod na nagbabantay sa kulungan. Ang kuta natin ay may makipot na daan. At matatarik na bangin sa magkabilang gilid. Hindi sila kakasya kahit 1,500 pa sila. Sa tingin ko, daan-daan lang ang makakarating sa pader. Tayong 300 ang magtatanggol dito. Handa tayong sumalubong sa kanila. Ubusin ang lakas niya, bantayan ang kuta, ubusin siya. Hindi lang ubusin, kundi pabagsakin siya. Tapos, habang mahina siya, tapusin na natin. Bawiin natin ang Heshe County. Bawiin ang county seat. May mga pader at tanggapan ng gobyerno doon. Nasa kuta lang tayo, paano tayo susugod? Kahit gaano kataas ang pader, kailangan pa rin ng taong magbabantay. Kapag nagapi na ang 1,500 na ito sa paanan ng bundok, at nakarating ang balita sa bayan, sa tingin mo, ilan na lang ang matitirang maglalakas loob na ipagtanggol ang lungsod? Ipag-utos sa buong kampo na maging alerto. Lisi, ikaw ang bahala sa depensa. Maghanda ng maraming troso at malalaking bato. Patibayin ang pader ng kampo gamit ang mga bato. I-check ang mga bitad at ipabilang kay Xiao Chuan ang natitirang pagkain. Tumanggap ng utos ayon sa batas ng digmaan. Kapag nagtagumpay tayo sa laban na ito, hindi na natin kailangang magtiis sa bundok at kumain ng mga ligaw na gulay. Ang kamalig at kaba ng yaman ng Heshui ay mapapasa atin na. Ang ulo ng asong hukom na yan, nakusa niyang inialay, kukunin ko na. At ang kanyang lungsod, kukunin ko rin. Sugod, ang unang makakaakyat sa pader, bibigyan ko ng 100 tile. Patayin ang sinumang atras. Huwag hihinto, ang titigil ay magiging target lang. Sumugod kayo para mabuhay. Kapitan, hindi na ito pagsalakay. Pagsugod na ito sa tiyak na kamatayan. Dito, bitawan. Hindi na kayang ipagpatuloy ang laban na ito. Mga walang silbi, mahigit 1,000 pa naman kayo. Hindi man lang makalapit sa pader. Sugod pa ang umatras, pugutan. Pana. Ayoko na, hindi ko na kailangan ang 100 pilak na yan.
Takbo, balik na tayo. Mga walang kwentang tao, hindi kinaya ang unang bugso. Nagkawatak-watak na agad. Hawak natin ang mataas na posisyon. Kahit gaano pa karami ang kalaban, nagpapakamatay lang sila. Panalo tayo, boss. Kakaunti lang ang namatay sa atin. Sila na mismo ang nagkawatak-watak. Habang nagkakawatak-watak, lalo silang nagkakagulo. Lalo silang nagkakapanggulo sa pagtakbo. Panahon na para buksan ang tarangkahan. Pero mahigit 1,000 pa sila ngayon. May libu-libong tumatakas na nakatalikod sa atin. Kapag hindi natin sila hinabol ngayon, hindi na natin sila maaabutan kapag nakabawi na sila ng lakas. Iutos na buksan ang tarangkahan. Sumugod at habulin sila, kunin ang ulo ng punong bayan na yon. Ngayong araw, kailangan ko na. Takbo, bakit hindi ka na tumatakbo? Huwag kayong mataranta, mag-isa lang ang tulisang iyan. Patay natin siya para mabuhay tayo. Ang tibay talaga ni Kapitan Chen. Ilan ba ang kaya niyang itumba, sugurin niyo siya. Eli, hindi na tatakbo. Lumapit kayo sa akin. Sugod. Hay, hindi siya tao. Lumipad kayo palayo sa akin. Ang ikay ay ikay talaga. Isang masamang espiritu iyan, tumakbo kayo. Takbo, hindi matibay ang basurang ito. Nasaan na ang punyetang mag-straight na yon? Ang pinuno ay parang Diyos na bumaba sa lupa. Sumunod kayo sa pinuno, sugod. Halimaw, isa itong halimaw. Ako ang opisyal. Wala siyang masamang balak. Lumuhod kayo at ibaba ang armas. Hindi ko kayo papatayin, pero kapag tumakas pa kayo, hahabulin ko kayo hanggang dulo ng mundo at papatayin. Mga kapatid, huwag na kayong tumakbo. Ipinapahamak lang tayo ni Zhu Yongchang, isinasakripisyo niya ang 1,500 sa atin. Samantalang siya, tumakas na. Para saan pa ang paglaban natin? Para kanino ka ba nagpapakamatay? Hindi naman tanga ang kapitan. Nakaluhod ka na. Ano pa bang magagawa mo? Ano ang pangalan mo? Han Meng, General ng Heshi County. Pinuno ng 3 pangkat ng kaliwang kampo. Ilan pa sa mga tauhan mo ang nakakalaban? Ang tinutukoy ko ay ang mga sundalong sumusunod sa iyo. Kalahati ng mga nauna ay nalagas na. Sa ngayon, may 30 hanggang 40 sugatan pa rito sa paligid. Gusto niyo bang mabuhay, lumuhod kayong lahat. Nasa inyong mga kamay ang aming buhay, kaya mabubuhay kami. Sino ba namang ayaw mabuhay? Makinig kayong lahat sa akin. Ako, si Liu Kuang, ay nagsasabi. Lumuhod kayo at hindi ko kayo papatayin. Kung gusto ninyong mabuhay ng totoo, at magkaroon ng makakain sa hinaharap, kailangang patunayan nyo ang inyong halaga. Hindi ako nag-aalaga ng mga walang silbi. Mga sundalo kayo ng Heshui, hindi ba? Aling tarangkahan ng lungsod ang mahina ang bantay? Nasaan ang imbaka ng pagkain? Saan nagtatago ang punyetang magistrate na yon? Sigurado ka ba? Pinuno, gusto niyo bang lusubin ang bayan? Ang punyetang magistrate na yon. Pinadala rito ang lahat ng malalakas na lalaki para lang ipapatay ko. Ano na lang ang natira sa bayan ngayon? Mga matatanda, mahihina, at may sakit, pati na ang isang bodega ng bigas. Ikaw ang manguna sa pagsalakay. Ang mga taong nasa likod ang magsisilbing gabay ko. Kapag nagtagumpay tayo, magiging bahagi ka na ng Black Wine Fortress. Paghahatiin natin ang anumang mapapala. Kung may balak kang manloko, alam na ni Han kung ano ang gagawin. Hinding-hindi ako magtataksil. Ang mga nagtatrabaho. Para sa gobyerno, pumunta sa kaliwa. Si Han Meng ang namamahala sa bawat nayon at baryo. Igrupo sila ayon sa kanilang pinanggalingan. Pumili kayo ng isa na marunong magsalita. Kuya, sapat ba ang pagkain natin para sa dami ng bihag na to? Hindi ko sila pakakainin para lang mabuhay, kailangan ko sila para sa misyon. Samantalahin ang kahinaan nila at tapusin na sila. Tanggapin ang mga ulo na isinugo ng tusong gobernador na yan. Kukunin ko rin ang lungsod na yan. Narinig nyo ba? Patakbo na sila pabalik sa lungsod. Bago magbukang liwayway, kailangang makarating tayo bago sila magsara. 6 na buwan na ang nakalipas sa timog, pero pabalik-balik pa rin ang labanan. Sa kanluran, wala tayong nasakop na kahit isang dangkal.
Sa silangan, lubog tayo sa putikan. Ang 300,000 hukbo ko ay nauwi lang sa mga walang kwentang ito. At ang bansang Jin, isang maliit na kaharian lang naman. 3 beses nang natalo ang aking mga mandirigma. Nagkaroon na ba ng 3 ulo at 6 na braso ang mga sundalo nila? Sino ang namumuno sa hukbo sa harapan laban sa Jin? Lumantad ka, papalitan ko ang general. Mahal na hari, ang pagpapalit ng pinuno sa gitna ng labanan ay isang malaking pagkakamali. Kapag nagulo ang loob ng hukbo, magiging mahirap nang magpatupad ng mga utos. Li Shanlu. Narito ako, mahal na hari. Itinatalaga kitang dakilang general ng Pinjin upang pamunuan ang harapan. Umalis ka ngayong araw. Ibalik ninyo ang dangal na nawala at bawiin ang kampo. Huwag na kayong bumalik kung matatalo kayo muli. Masusunod po, mahal na hari. Tatalunin ko ang mga bandidong Jin. Mahal na hari, hindi kabisado ni General Li ang hilagang hangganan. At hindi niya alam ang taktika ng mga sundalong Jin. Isinasakripisyo lamang niya ang ating hukbo. Pakiusap, pag-isipan niyong mabuti. Apoy na ang sitwasyon sa labanan. Wala kang oras para magpatumpik-tumpik. Desidido na ako. Lumayas ka, hahaha. Katawa-tawa, nakakaawa lang ang tingin ko sa inyo. 3 taon na mula nang maupo ang mahal na hari. Kailan ba tumigil ang digmaan? Nanman, Donghai, Birong. Layang, Zhao, Tang, Zhou. Napapalibutan tayo ng mga kaaway. Matagal nang walang laman ang kaba ng bayan. 10 sa bawat 10 bahay ay walang tao. Ang mga kabataan ay nasa digmaan. Napabayaan na ang mga bukirin. Ikaw, naglakas loob kang sabihing winasak ko ang bayan. May mga malakas na kaaway sa labas. At mga rebeldeng pangkat sa loob. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Kung ano na ang ginawa mo sa mundong ito. Kapatid, wala akong magawa. Ang pagbagsak ng bansa ay hindi ko kasalanan. Wala akong mali. Ipag-utos na ituloy ang pag-alis ng hukbo. Sinumang magtangkang humarang. Pinuno Zhu Yongchang. Inubos ng buhong na opisyal na iyon ang lahat ng sundalo sa lalawigan. Kung ubos na, ilan na lang ang natira sa bayan. Kakarating lang ng espiya. Ilang matatanda at mahihinang bantay na lang ang natira sa mga tarangkahan at bodega. Sumama na rin ang mga tanod para magpakamatay. Buo pa ang pader ng lungsod. Pero wala nang makakapagtanggol nito. Dahil sa pagbabalik ng mga talunang sundalo, magulo na ang buong lungsod. Ipinadala niya ang lahat ng tao niya para ipapatay sa akin, habang bakante ang kuta niya. Kuya, katatapos lang nating lumaban. Pagod na ang mga kasamahan natin. Pwede bang magpahinga muna ng 2 araw? Magpapahinga tayo habang nagpapanik ang mga kaaway. Pinapahinga mo ako. Kapag nakabawi siya ng lakas, at isinara ang tarangkahan, magiging mahirap na itong pasukin. Ang tagumpay ay nasa bilis. Aalis tayo ngayong gabi. Habang magulo sila, sasalakayin natin ang kuta nila. Ang bantay sa kanlurang tarangkahan na si Wang Lao ay may pinagsamahan sa mga tauhan ng pinuno ng kuta. Kung papasok tayo sa bayan, kaya niyang buksan ang pintuang ito. Mangwang, ako ito, si Kapitan Han. Hindi ikaw yan, hindi ikaw yan. Hindi ba't namatay ka na sa labas? Sumuko ka na ba? Ang pagbukas ng pinto ay pagtataksil sa bayan. Mapapapugot ang ulo natin dyan. Ibinigay ni Zhu Yongchang ang 1,500 sa Gifanmen. Inisip ba niya ang ating mga ulo? Ang pambili ng gamot ng nanay mong may sakit sa baga. At kung mamatay ka rito, sino ang mag-asikaso? Nasa labas si Pinuno Liu ng Black Wine Fortress. Ayaw niyang sumugod ng sapilitan. Dahil natatakot siyang may madamay na mga tao sa bayan. Pero kung hindi mo bubuksan ang pinto, noong araw na bumagsak ang lungsod, walang natirang buhay, ako ay... Akyat. Mga tulisan. Nakapasok na ang mga tulisan sa lungsod. Huwag niyo akong patayin. Darating na ang hukbong Yuan. Magistrado Zhou. Nagkita tayong muli. Ikaw si Pinuno Liu ng Black Wine Fortress. Sa puntong ito, bakit ka pa nag-aalangan? Ilang tao ang pinatay ni Zhu Yongchang? Bagsak na ang lungsod. Sasama ka pa ba sa kanya sa kamatayan? Pinuno Liu, sumuko na ang Blackwater County. Hinihiling lang namin na pigilan mo ang iyong mga tao.
Huwag saktan ang mga mamamayan. Ang salot na opisyal na ito. Bahala na ang pinuno sa kanya. Kapag gumuho ang pader, magkakawatak-watak ang mga tao. Hindi ko sinakop ang lungsod na ito. Sila mismo ang nagpabaya rito. Gapusin nyo at kalagkarin sa harap ng munisipyo. Ipakita nyo sa lahat ng natitirang buhay sa lungsod na ito. Hanmeng, magsama ka ng ilang dating clerk at magdikit agad ng anunsyo para sa kapayapaan ng mamamayan. Isang salita lang. Sasakupin ng Black Wine Fortress ang bayan. Si Zhu Yongchang lang ang papatayin, walang gagalawing mamamayan. Lolo Liu, wala akong muwang at hindi ko kayo nakilala. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng yaman ko. Pakiusap, hayaan nyo na lang akong mabuhay. Ipag-utos na ipawalang bisa ang mga buwis ng pamilya ni Zhu Yongchang. Bawasan ng kalahati ang buwis sa lupa ngayong taon. Sinumang maglakas loob na maningil ng sobra, puputulin ko ang kamay niya. Mas mabuti pa itong pinuno ng mga bandido sa pagbabawas ng buwis kaysa sa mga buwayang opisyal na yon. Ang mga dating opisyal at kawani. Kung gustong manatili, manatili kayo. Pero sumunod kayo sa bagong patakaran. Ang sinumang maging kurakot ay matutulad sa kanya. Pinuno, hindi maganda ang nangyayari sa kanluran. May mga taong dumating sa labas. Huwag kang magpanik, dahan-dahan mong sabihin. Mahigit 40 silang napakapandak. Naka-dark blue na hapit na damit. Nakayapak at kalahati ang ahit ng buhok. May kakaibang ayos ng buhok. Ang dala nilang espada ay pakurbado. Napakahaba at ang sinasabi nila ay hindi ko maintindihan. Pumupukpok sa pinto gamit ang patalim. Gusto pumasok sa bayan para magpaahit ng kalahating buhok. Ang pandak na may dalang kurbadong espada at nagsasalita ng wikang banyaga. Kumalat ang balita mula sa baybayin, ganyan katapang ang mga gospel ronin. Naglalakbay habang namamaslang. Ang mga gospel ronin, nakarating pala sila rito. Ang mga hayop na ito ay likas na mamamatay tao. Ilang bayan at nayon na ba sa baybayin ang pinaslang nila? Inaakala ng mga sundalo na tayo ang dating mga gwardiya ng lungsod. Susubukan nilang sirain ang pinto para manloob. Akala nila ay mga sundalo tayo. Mabuti naman, ipakita natin sa kanila kung kanino na ang lungsod na ito. Masyadong magaan, parang naangati lang ako nito. Pinuno, may lumang sandata roon. Iniwan iyon ng isang general na dumaan dito. Masyadong mabigat, walang makabuhat. Hindi bababa sa 50 o 60 kilo to. Hindi ko nga kayang itaas ng pantay gamit ang 2 kamay. Ito na lang, swak sa akin. Xiao Chuan, itabi mo muna ang listahan. Sumama ka rin, kapatid ko. Tagalista lang ako sa barko, anong gagawin ko roon? Umakyat ka sa pader at magmasid. Kuya, sapat na ang isang tao rito. Lisi, Dahyu, tipunin niyo ang mga tauhan. At sumama kayo sa akin palabas ng lungsod. Xiao Chuan, umakyat ka sa pader. At idilat mong mabuti ang iyong mga mata. Mga pandak na may kurbadong espada. Hayaan niyong harapin ko kayong 46 na yan. Tingnan natin kung ano talaga ang kayan nyo. Mahigit 40 lalaki, tapos isa lang siya. Sabi na kanina, 50 o 60 kilo. Kayang-kaya niyang ikot gamit ang isang kamay lang. Ako, si Zhao Jinsheng, ay nakakita ng multo. Makipaglaban ka sa akin ng harapan hanggang kamatayan. Mali ang narinig mo. Ako, laban sa. Sobra na kayo. Bumaba ka sa kabayo mo. Makipaglaban tayo ng patas. Wala akong panahon sa satsat mo. Hahaha. Walang modo. May ibubuga pala ang pandak na to. Pumwesto. Ihanay ang mga sibat. Ipaghiganti si Shimada-kun. Tignan mong mabuti, ang pormasyong ito ng mga sibat ay para sa mga gaya mong sumusugod ng nakakabayo. Akala mo ba ay isa kang Diyos na bumaba sa lupa? Umalis kayo sa daraanan. Sa isang sagupaan lang. Nawala na ang ating mga flank. Iharap ang mga sibat. Iharap nyo agad. Ipaghiganti si Shimazaki-kun. Maawa kayo.
Susuko na ako, gagawin ko ang lahat ng utos nyo. Nung pinapatay nyo ang mga bata sa nayon, tinanong nyo ba kung nagmamakaawa sila? Ngayong lumuluhod ka na, huli na ang lahat. Huwag magtira ng kahit isa. Apatnapu't-anim, walang natira kahit isa. Ito, hindi na ito gawa ng tao. Diyos. Isang Diyos ang bumaba sa lupa. Patawagin ang mga tao para kunin ang bangkay at ibalik sa lungsod. Huminto kayo sa hilaga. May dumarating na malaking hukbo mula sa hilaga. Ang bansa ay malapit ng gumuho. Ang bansa ay malapit ng gumuho, ako. Nagkamali ba ako? 3 taon na. Hindi lang ba siya ang tapat na opisyal na pinatay ko? Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Hindi pa lang ako nananalo. Kapag nalupig ko ang liyang, makukuha ko ang kanilang pagkain, at ang kanilang mga tao. Sino pa ang maglalakas loob na magsabi na ako ay mali? Masyado nang matagal ang digmaan sa layang. Desidido na ako. Ako mismo ang mamumuno sa hukbo. Mahal na hari, kayo ang pinakamataas na pinuno. Sa harap ng labanan, walang pinipili ang mga bala. Kung sakaling may mangyaring masama, guguho ang pundasyon ng ating bansa. Hindi maaaring mawalan ng pinuno. Ang korte kahit isang araw, mahal na hari, pag-isipan nyo pong mabuti. Alam ko ang kinatatakutan nyo. Kaya naman hiniling ko na sa aking tiyuhin na pamunuan ang hukbo. Si Prinsipe Su. Buong buhay na nakipagdigma. Laging nagtatagumpay. Dahil siya ang mamumuno. Sino ang kinatatakutan ko? Ipadala ang utos na ayusin ang hukbong sandatahan sa kabisera. Mag-ipon ng pagkain at maghanda ng mga armas. Personal kong pamumunuan ang hukbong hari. Upang sakupin ang lupain ng layang. Suyan, kapag nagtagumpay ako laban sa layang. Malalaman mong hindi ako nagkamali. Hahaha. Makinig kayong lahat dito sa Heshui. Ako si Liu Guan, galing ako sa kabundukan. Pero ngayon, ako na ang masusunod sa bayang ito. Noong panahon ng opisyal na yon, alam nyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo. Pataas ng pataas na buwis. At pang-aapi sa inyo. Ngayon, magpapatupad ako ng 5 batas. Una, pagbabawas ng buwis. Hahatiin sa kalahati ang buwis sa ani ngayong taon. Kalahati, sabi niya kalahati, kaya pa palang magbawas ng buwis ng mga tulisan sa bundok. Pangalawa, pagsagip sa mga kawani ng pamahalaan. Ang mga susunod sa patakaran ay pananatilihin. Pangatlo, pagrerekluta ng mga sundalo. Ang mga pamilya ng mga sasali sa hukbong tagapagtanggol ng bayan ay bibigyan muna ng rasyon. Pang-apat, ang mga may karainan ay pumunta sa munisipyo sa loob ng 3 araw para maghain ng reklamo. Sa ika-5 araw, sa oras ng kabayo, ililitis natin ang buhong na opisyal na ito. Pinuno, ayon sa inyong utos, halo na namin ang mga tao sa 4 na tarangkahan. Nababantayan na ang mga sumukong sundalo. Pumili ako ng 200 na maaari nating gamitin. Binuo ko ang hukbong Heshui. Una, siguraduhin niyong maglagay ng mga tauhan natin sa bawat pangkat at grupo. Sa ngalan ng pagpapatulong sa kanila, iparinig mo sa akin ang mga lumang kalendaryo. Masusunod, punong bayan. May isa pa. Mukhang hindi na mapakali ang pamilya Zhou. Dahil tayo ang sumakop sa lungsod at pumatay sa hukom. At pinugutan ng alkalde. Tiyak na magpapadala sila ng hukbo para protektahan ang kanilang dangal. Sa tantya ko, darating ang 3 hanggang 5,000 sundalo ng Zhou sa loob ng kalahating buwan. Sino kaya ang mamumuno sa hukbo? May pamangkin si Marshal Feng na ang pangalan ay Feng Kun. Matapang siya pero mayabang. Kung gusto niyang tapusin agad ang laban para bawiin ang kanyang dangal. Malamang na si Feng Kun ang ipadala niya. Mayabang, mapagmataas. Kapag mayabang, madaling magkamali. Kung gustong pumunta ni Feng Kun, hayaan niyo siyang pumunta. Ang magkabilang panig ng daan sa bundok ng mga ilahas ay mga bangin. Ang ibig sabihin ng pinuno ay gamitin ang panganib ng lugar. Akit silang pumasok. At kapag nasa loob na sila, ubusin natin sila sa isang bagsakan. Ipag-utos niyo sa kampo ng Heshui na paigtingin ang pagsasanay. Bago dumating ang mga sundalo ng Zhou, gusto kong handa na ang 3,000 nating kapatid. Masusunod. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na magsalita kung paano kayo pinahirapan ng tusong opisyal na yon? Ano pang kinatatakutan nyo, nakaluhod na siya rito?
Makakagat pa ba siya? Zubapi. Ibalik mo ang anak ko. Noong nakaraang taon sa paniningil ng buwis, sinabi lang ng anak ko na wala na kaming bigas. Pinatay siya ng mga alipores mo ng walang awa. Ang manugang ko pumunta sa hukuman para humingi ng katarungan pero ginahasa mo lang. Pagbalik niya, nagbigti siya sa biga ng bahay. Matanda na ako at ang naiwan lang sa akin ay ang aking apo na sanggol. Ang 3 ektarya kong palayan ay inagaw niya at ni Don Jiang. Nang subukan kong makipag-ayos. Bali ang binti ko. Ang anak ko namang babae ay kinaladkad ng hepe na si Wang Kui. Hindi ko na siya makita. Buhay man o patay. Yung hukbong pambugaw ng tulisan niya. Pati huling kaldero namin sa bahay ay tinangay na rin. Narinig niyo ba lahat? Zhu Yongchang, aminin mo ba ang mga utang na ito? Ayon sa batas ko, ano ang dapat gawin sa buhayang opisyal na ito? Patayin, ipasalvage, patayin siya. Kalagkarin niyo rito. Zhu Buzao, Kapitan Wang, na nakikipagsabuatan sa buhayang opisyal na ito sa korupsyon, at sa pang-agaw ng lupa ng mga tao, isama niyo na rin sila. Patawad, pinuno. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko, lahat. Kumpiskahin ang kalahati ng ari-arian ng 3 ito. Ipamahagi ito sa mga dumulog na biktima ngayong araw. Pati na ang mga dati niyong utang na loob at kasalanan. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sumunod kayo sa mga batas ko. Ang sumuway sa batas ko ay dapat lang napatayin. Pinuno, pinuno, pinuno. Pinuno, ayon sa ulat ng ating mga espiya, mukhang mas maaga ang pagdating ng mga sundalo ng Zhu. Pinuno, hindi sila mga sundalo ng Zhu. Sila ay mga birong. Puno ang buong kabundukan ng mga sundalong birong. Nagkampo sila sa Yamatan. Ano nang sabi mo, birong? Totoo ngang mga birong sila. Umakyat ako sa tuktok ng burol para bilangin sila. Nagmistulang dagat ng apoy ang kanilang mga ilaw. Hindi bababa sa 10,000 sila. Mga sundalo. Ilang libong sundalo ang hinihintay natin. Pinuno, hindi tayo ang sadya ng mga birong. Ang layang ang pakay nila. Napadaan lang sila at 40 milya lang ang layo ng kayamatan dito. Kung ganoon, ipagtanggol natin ang bayan. Kapag isinara ang tarangkahan, kahit libo-libo sila, mahihirapan silang pasukin ito. Ipagtanggol, paano natin ipagtatanggol? Sa tansya ko, nasa 300 lang tayo lahat. Ang pader ng lungsod ay napakababa. Sa loob ng 3 araw ay mapapatag na ito. Kung ganoon, tumakas na tayo. Lumabas tayo ng lungsod ngayong gabi patungong timog. Hayaan mo silang magpatuloy. Tayo ay tumakas na tayo. May 10,000 kabalyero sa ating likuran. Gagamitin mo ang 2 binti mo para makipagkarera sa mga kabayo. Ang tumakbo ay mamamatay lang sa labas. Ang manatili ay naghihintay lang ng kamatayan. Ang tumakas ay kusang lumalapit sa kamatayan. Hindi natin tatahakin ang 2 landas na yan. Kung gayon, ano ang balak ng pinuno? Mamayang hating gabi. Personal kong pangungunahan ang 60 mandirigma para pasukin ang kampo nila. Pupugutan natin ang kanilang general. 6,000 laban sa 10,000. Baliw ka na ba, boss? Pinapahamak mo ang buhay natin, pinuno. Ang mga birong. Pagod na ang mga tao at kabayo nila sa biyahe. Siguradong kampante sila ngayong gabi. Kapag namatay ang general nila, ang 10,000 sundalo ay mawawala ng saysay. Kung puputulin mo ang ulo, dapat ang pinakamalasong ahas ang target mo. Kapag wala na ang ulo, kahit gaano kahaba ang katawan, patay na ito. Hanmeng, ikaw ang maiiwan sa loob ng lungsod. Ipagkatiwala ko sa iyo ang 200 na sumukong sundalo. Welding mo ng mahigpit ang tarangkahan. Hanggat wala ang utos ko, walang sinumang gagalaw. Masusunod, Huang Shito, magtrabaho ka ng magdamag. Ipunin mo ang 61 set ng pinakamagandang leather armor at pinakamabilis na kabayo. Masusunod, alis na ako. Sun Xiaochuan, pumunta ka sa bodega. Ilabas mo lahat ng nakumpiskang pilak at tela. Kuya, ngayong gabi na ang laban. Bigyan muna ng pabuya ang bawat isa. Ang mga mamatay, dodoblehin ang rasyon ng pamilya nila at bubuhayin hanggang pagtanda. Ipaingay niyo ang balita. Ipaalam sa buong lungsod na pupunta ako. Para pugutan ang mga birong. Ibigay niyo sa akin. Tigil, 60 katao ang lalaban sa libu-libong birong. Sa gagawin niyo, ang manatili ay paghihintay lang sa kamatayan. Ang tumakas ay pagpapakamatay. Kailangan nating humanap ng buhay sa gitna ng kamatayan. Gusto ko lang maging malinaw. 8,000 na birong ang kailangan nating sugpuin ngayong gabi. At 60 na mangangabayo lang tayo.
Malamang na hindi na tayo makakabalik pa. Baka hindi na rin mahanap ang ating mga labi. Ang natatakot, humakbang na ngayon, hindi ko kayo pipigilan. Walang inaalintana. Dalhin ang pabuya at umuwi. Umuwi, kalokohan. Ang hamak kong buhay ay dapat matagal nang itinapon sa kanal para ipakain sa aso. Sasama ako sa nagpapautang para pumatay ng mga asong birong. Isa lang, bawi na. Dalawa, doble na ang kita. Sige, gagawin ko na ito. Mamamatay rin lang tayo, kaya pugutan natin ang mga birong. Mamamatay tayo habang pumupugot ng asong birong. Pugutan ang mga asong birong. Pugutan ang mga asong birong. Makinig kayo, ngayong gabi mananalo ang Heshui. Sumakay sa kabayo at sumunod ng mabuti sa akin. Huwag hihinto, huwag lilingon. Dugo, dugo, ngayon na, bumangga kayo papasok. Kunin ang ulo ng kanilang general. Ngayong gabi, akin na yan. Sinong walang kamalay-malay na asong itim ito? Ako ang agila ng kapatagan, sugod. Patay na ang inyong general. Iyan, iyan. Ang ulo ng inyong komandante. Huminto kayong lahat, bumuo ng pormasyon. Ang daldal mo talaga. Huwag na kayong makipaglaban, sumunod kayo sa akin. Sugurin natin ang likuran ng kampo nila. Nagkakagulo na ang mga birong. Nagkakagulo na, ito na ang pagkakataon. Nagtagumpay ang pinuno. Buksan ang tarangkahan, lumabas ang buong hukbo para sumaklolo. Pinuno, kung hindi ngayon, kailan pa tayo susugod? Ah! Mga demonyo. Takbo, ah! Ipunin ang mga tauhan. Huwag hayaang makatakas ang kahit isang asong birong. Para hindi sila makapagbalita. 61 mga ngabayo laban sa 8,000. Pinugutan ang mga kalaban at winasak ang buong hukbo. Sa kasaysayan lang nangyayari ang ganito. Inang bayan, gaano kaya karami ang mga to? Hindi ba kagabi? Sabi nila ay sumalakay ang mga birong. 8,000. 8,000 silang nakahandusay dito. Opisyal, paano ba nila nagawa yon? Ilan lang naman tayo rito. Mag-isa lang si punong bayan na humamon sa mga birong. Pinugot ang ulo ng general nila at itinuhog sa kanyang balikat. At habang hawak ito ay derdiretsong sumugod sa buong kampo nila. Hindi lang iyon basta pagsugod, kundi isang tao na sadyang tinakot ng husto ang 8,000 sundalo. Nakita ko mismo yon. Buhay na santo, kayo ang buhay na santong nagligtas sa ating buhay. Kahit ang 8,000 birong ay hindi kayang tapakan ang ating bayan ng Heshui. Sila ang mga bituin mula sa langit na bumaba para protektahan tayo. Mabuhay ang pinuno ng kuta. Sumama kayo sa pinuno, ang mga Tatar. Isa-isahin nating patayin. Pinuno, pinuno. Natakot na sila at nagtiwala na rin sa akin. Nakuha ko na rin ang kanilang loob. Tumayo kayong lahat, ang buhay nyo ay sa inyo. Ang mga natira, sumunod ng maigi sa patakaran. Kapag bumalik ang mga Tatar, tagain nyo pa rin. Pinuno, hindi maganda ang balita. May malaking hukbo na dumarating 10 milya sa kanluran ng lungsod. Saan galing ang mga natitirang birong na yan? Hindi sila mga Tatar. Watawat ng ating dakilang Wu ang dala nila. Ang mga sundalo mula sa Liangzhou, napakarami nila. Hindi bababa sa 2,000 ang bilang nila. Mas mabilis dumating ang mga sundalo ng Liangzhou kaysa sa inaasahan. Ang nasa pader ba ang pumatay kay Zhu Hongchang? At tumalo sa mga birong na si Liu Guan. Pinuno, siya si Feng Kun, ang pamangkin ni General Feng Jai. Mas mabilis dumating ang 2,000 sundalong Zhou kaysa sa inaasahan natin. Hindi siya sumugod. Tinawag niya muna ang pangalan ko, nakakatuwa. Punong Liu, ang laban ng iyon kagabi. Nabalitaan ko na mula sa aking mga espiya. 61 kawal na sumugod sa 8,000 at pumatay ng mga kaaway. Napakatapang mo. Narito ako sa utos ni General Feng, sabi ng General.
Sayang ang isang matapang na tulad mo, na pumatay ng opisyal at nag-aklas. Sayang talaga. Basta't handa kang sumuko, burado na ang lahat ng nakaraan mo sa korte. Ginagarantiya ni General Jai na bibigyan ka ng posisyong tinyente ng distrito. Bilang hepe ng garrison, mananatili ka sa distrito ng Heshui. At ikaw pa rin ang masusunod doon. Pinuno, malambot na taktika lang ito. Natakot ang mga sundalo ni Zhou sa bundok ng mga bangkay ng mga birong kagabi. Ayaw nilang sumugod ng harapan. Mabuti kung natakot ka. Mas madaling makipagkasundo kapag natakot ka. Tiniente Feng, napaka-generous mo naman sa pagbibigay ng posisyon. Pero may itatanong ako. Kahit ang 8,000 piling kawal ng birong ay hindi kayang lupigin ang Heshui na ito. Ang 2,000 sundalo mo ba ay mas magaling pa sa mga birong? Ang hukbong imperial ay hindi maikukumpara sa mga barbarong birong. Pwede kaming sumuko. Pero makinig kang mabuti sa akin. Una, susunod ako sa utos pero hindi ako pasasakop. Kung gusto ninyong ipatalo ang sinuman, sige. Pero huwag ninyo akong pakialaman sa mga walang kwentang patakaran ng korte. Pangalawa, magbabayad ako ng buwis. Bilang paggalang sa korte. Pangatlo, ang lupain ng Heshui. Ang mga sundalo sa loob ng lungsod ay nasa ilalim ng sarili kong pamumuno. Huwag na huwag ninyong susubukang makialam. Ikaw, hindi ito pagsunod sa batas. Para mo na ring hinahayaang hatiin ang imperyo. Naiintindihan mo, hindi mo kayang panindigan ang linyang ito. Bumalik ka at itanong sa tiyuhin mo. Kung kaya ninyo, maaari tayong magkasundo. Kung hindi, marami pa tayong bakanting lupain doon. Umatras. Iulat ito sa General. Liu Guan, ang mga sinabi mo ngayong araw. Dadalhin ko ng buong buo pabalik. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Napaurong niyo ang malakas na kalaban, punong bayan. Pero sa tingin ko, hindi matatanggap ni General Feng ang kahihiyang ito. Ang mahalaga, napaurong natin sila sa ngayon. Oras ang binibili natin, masyadong kakaunti ang ating mga sundalo. Dapat nating mapalakas agad ang Black Cloud Cavalry. Pinuno, hindi namin kayo binigo. Hindi na makakabalik ang 52 sa atin. Ipaukit ninyo ang lahat ng 52 pangalang iyan. Tuwing kapistahan, sila ang unang alayan ng insenso sa buong bayan. Ang mga pamilyang nawalan ng ama. Ang pamahalaan ang magpapaaral sa mga bata. Hanggang sa mag-18 sila. Bibigyan din ng lupa at sustento ang kanilang mga magulang. Ang dating pamahalaan, sila ang nagpapakain at naglilibing. Sa sandaling sabihin nyo iyan, pinuno. Kahit gaano pa kahirap ang laban sa hinaharap, may susunod at susunod sa inyo. Ang mga buhay pa ay dapat ding makakita ng gantimpala. Kayong 8 na nakabalik ng buhay, makinig kayo. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ng 20 ektaryang matabang lupa sa labas ng bayan. Pinuno, paano naman po ang nawala ng braso gaya ko? Ang braso mo ay nawala para sa akin, kaya ang lupa. Makinig kayo, simula ngayong araw. Kayong 8 sugo ng Blackwater Camp ang magsasanay sa mga bagong recruit. At ngayong araw. Ang mga salitang ito ay sinasabi ko, si Liu Guan, sa harap ng buong bayan. Sumama kayo sa akin sa labanan. Kung mamatay man kayo, may mag-aalaga sa pamilya nyo. Kung mabuhay naman, may lupa at katungkulan kayo. Handa kaming lumaban hanggang kamatayan para sa pinuno ng kampo. Kailangang palakihin ang hukbo. Hanmeng, dagdagan mo ang gwardiya sa loob ng lungsod hanggang 800. Ipagkatiwala ko sa iyo ang 4 na tarangkahan ng pader. Masusunod po, Lisi, gawin mong field army ang iyong grupo. Kayo ang lalabas ng lungsod para sa mga bakbakan, dagdagan din ang inyo hanggang 800. Pumili kayo ng kulang na tauhan mula sa mga sumukong sundalo. Masusunod, Dahu, Xiaodi, may mahigit 100 kabayo na tayo mula sa birong, di ba? Pumili kayo roon. Magpakapagod ka at bumuo ka ng isang pangkat ng mga kabalyero para sa akin. Magkakaroon na rin tayo ng mga kabalyero. Yung 61 na kabalyero kagabi, ako mismo ang nanguna sa pagsalakay. Sa susunod, dapat may nakatalagang grupo na gagawa ng ganyang trabaho. Ang tawag sa pangkat na ito ay Black Cloud Cavalry. Ang pagbibigay ng gantimpala at pagpapalaki ng hukbo ay para mapanatag ang loob ng mga tao. Ngunit ang 2,000 sundalong Zhu na pinamumunuan ni Feng Jai ay kakarating lang ng pag-atras. Hindi sila basta-basta susuko. Hindi ibig sabihin tapos na ang lahat dahil lang umatras si Zhu Bing. Nagbitiw pa ng matinding banta si Feng Kun bago siya umalis. Ibig mong sabihin, babalik pa siya. Depende kung talo siya. Pero hindi tayo pwedeng maghintay. 800, isang unit ng mga kabalyero. Dapat mabuo natin ito bago siya sumalakay ulit. Ito ang pagkakataong nakuha natin kapalit ng 52 buhay. Hindi tayo pwedeng magsayang ng kahit isang araw.
8 beses akong nagpadala ng 1,300 na mga sundalong walang kwenta. Talo ng talo. Basahin mo ang magandang isinulat ko sa libro. Ang nakasulat ay dapat puksain ang mga rebelde. Tapusin agad ang laban. Ang mga reinforcement ni Sun Cheng ay 1,300 katao. Hindi mo ba alam kung anong klaseng basura ang 1,300 na iyan ni Sun Cheng? Mga matatanda, mahihina, at baguhang sundalo lang ang pinagsama-sama niya. Gusto niyang alisin ang tinik pero ayaw naman niyang gamitin ang sarili niyang magagaling na tauhan. Sa madaling salita, gusto niya akong gawing panangga sa harap. Para alisin ang tinik na ito. Nang hindi nasisira ang swerte niya. Ako ang gagawa ng madumi at mahirap na trabaho. Tapos siya ang kukuha ng kredito. Hindi ako papayag. Hihintayin pa ba natin ang mga inutil na yan ni Sun Cheng? Lilipas na ang pagkakataon bago pa sila dumating. Ipag-utos na magluto na tayo ngayong gabi. Bago pa sumikat ang araw bukas, dapat ay nakalayas na tayo. General, hindi pa dumarating ang mga saklolo. Ano naman kung 2,500 lang tayo? Mga hamak na tulisan lang ang nasa kabilang panig. Ang 2,500 sundalo ko ay mga regular na kawal ng zoo na kumpleto sa kagamitan. Pero ayon sa ulat ng espiya, kayang pumatay ni Liu Guan ng 46 na ronin ng mag-isa. Nagpapatay lang ng ilang pirata, nagmukha na siyang Diyos. Dahil lang hindi pa dumarating ang mga sundalo ng Liangzhou. Gusto ko ring makita kung tao ba o multo ang Liu Guan na yan. Bukas, magbabaklas tayo ng kampo at tutuloy sa paanan ng pader ng lungsod. Itatayo ko ang malaking watawat na may tatak na feng. Sa mismong paanan ng pader ng Heshui. Unahan natin sila. Ipakita natin sa mga hampas lupang yan kung ano ang tunay na hukbong sandatahan. Bigyan natin si Liu Guan ng leksyon. Masusunod, ipapaabot ko agad ang utos. Hayaan mong ako ang humugot ng pana para sa'yo. Huwag mong isiping sa'yo lang mapupunta ang lahat ng gantimpala. General Han, dumarating na ang malaking hukbo nila. Hindi bababa sa 2,000 sila. Pukpukin ang tambol, lahat umakyat sa pader. Mga mamamana, humanda. Yakyat ang mga troso at malalaking bato. Hindi ubra ang direktang paglaban. Ilang daan lang tayo, 2,500 lang. Hindi natin sila matatalo sa harapang labanan. Dahu, ilabas mo ang iyong Black Cloud Cavalry sa lungsod. Umikot kayo sa likuran at atakihin sila. Targetin ang mga nagbabantay ng supply. Gusto kong hindi sila matahimik kahit sandali sa kanilang linya ng supply. Kulang ang mga baril. Pero hindi rin naman siya kayang pigilan ni Feng Kun. Maghapon kayong nagbantay. Hindi masarap sa pakiramdam ang mapagtripan, di ba? Kung ganon, tumigil na kayo sa pagbabantay. Sumama kayo sa akin at ganti tayo. Ang sumugod ng harapan ay katangahan. Dumaan kayo sa gilid ng pader kung nasaan ang mga kalasad. Umikot kayo sa kaliwang bahagi ng likuran niya. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko sinasabi. Bago iyon, huwag kayong magsasalita. Kung lalaban, itodo na. Kailangang makalusot tayo hanggang sa ilalim ng bandilang may tahi. Ang itim na bandila. Punitin niyo yan. Ang halimaw, yung halimaw na yon. Pana niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalapit. Sugod, harapin ang hari. Huwag hayaang makalampas ang kahit isa. Puwersahang pasukin ang hanay ng 2,500. Pinuno ng kuta, naroon ang watawat sa harapan. Protektahan ang watawat, protektahan ang hari. Protektahan ang hari, sugod. Mabuti naman. Ngayong araw, tatagusin kita gamit ang pormasyong ito. Huwag mo akong maliitin, sige. Hindi mo hinayaang maliitin kita bago ka mamatay. Feng Jishui, ang aking pamangkin. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Hahaha. Halimaw, isa kang halimaw. Mamamatay na ang general ng mga baboy. Nabuwal na rin ang mga manok, takbo. Hindi ako pumapatay ng mahihina.
Sa isang sagupaan lang, ang 2,500 na sundalo ng probinsya. Nawalan na ng general. Nabuwal na rin ang mga manok. Pinuno, ang Feng Kun na ito ay pamangkin mismo ni General Feng Jie. Pamangkin pala, di mas mabuti. Pati ang gwapong tiyuhin niya, dapat matikman ang mapahiya. Nakuha na ang Heshi County. Susunod na ang mga rumesbak na tulong. Tapos na si General Feng. Sa isang sagupaan lang, pinugutan agad si General Feng. Level 80 kung level 80. Winasak ang 2,500 nating tropa. Makinig kayo sa loob. Ang ulo ni Feng Kun ay nakasabit pa rin sa upuan ng kabayo ng aming pinuno. Sumuko at mabuhay, lumaban at malipol. 2,580 na mga ngabayo, tao ba talaga ang may gawa niyan? Ang mga sundalo sa kampo ni Dong Zhuo ay nag-impake na. General, hindi sa natatakot kaming mamatay. Pero isa siyang Diyos ng kamatayan. Hindi siya taong kayang labanan. Paano ko pa ipagtatanggol to? Nagtakbuhan na ang mga sundalo. Wala na akong natirang tauhan, susuko na lang ba ako? Nasaan ang batas ng korte? Sino ang sasagot para sa akin pagdating ng paniningil? Hoy, ipatawag niyo ang tagapayo. Sumulat ka ng liham para sa akin. Panginoon, pati buhay natin ay nakataya na rito. Ano nang silbi ng dangal? Isulat mo ng malaki ang mga salitang pagtalikod sa masama at pagyakap sa mabuti. Pinuno, sumuko na ang mga reinforcement mula sa loob ng lupain ng Yong'an. Hindi man lang nakipaglaban si Sun Cheng. Kusa siyang nagsumite ng liham ng pagsuko. Mas mabisa pa ang ulo ni Feng Kun kaysa sa 10,000 salita. Pinuno, ngayon ay wala ng mga ngahas na lumapit sa paligid ng Heshi County. Kakasakop lang natin sa Heshi County. Nandito na sila para mangagaw ng pagkain. Ang mga iyan ay ang mga lobong mga ngabayo ng birong. Pinuno, hindi tatagal ng kalahating buwan ang supply ng pagkain sa lungsod. Hindi na darating ang hukbong yuan. Ang darating ay mas mahirap pang kalabanin. Pagkalipas ng 3 araw, lalakad na ang hukbo. Yuyurakan natin ang bansa ng Liang. Gao Sui. General, paano ka natalo ng hukbong Liang noong nakaraan? Ang hukbong Liang ay nakaposisyon sa likod ng ilog. General, ayaw kong marinig yan. Kapag natalo ka ulit, hindi mo na kailangang hintayin ang batas militar. Ako mismo ang papugot sa ulo mo, General. Dalhin mo rito ang ulo mo. Mahal na hari, ang hukbong nasa unahan. Mahal na prinsipe, Gobernador General. Bakit, sa tingin mo ba ay masyadong mabigat ang tungkuling ito, mahal na prinsipe? Tinatanggap ko ang inyong utos. Sa pagkakataong ito, personal ko kayong pangungunahan patungo sa kabisera ng Liang. Iwawagayway natin ang bandila ng dakilang Wu. Hindi tayo maaaring matalo sa digmaang ito. Marami na tayong kaaway sa lahat ng panig. Magdaragdag pa ba tayo ng isa pang bansa? Masakop ang Liang. Sino pa ang mga ngahas na magsabi na mali ako? Ulat, sumuko na ang tagapagtanggol ng Yong'an na si Sun Cheng. Sumuko. Hindi tama yan. Siya mismo ang pumugot sa ulo ni Feng Kun, kaya mortal na kaaway na niya ang pamilya Zhou. Ngayong hindi siya naghihiganti, sa halip ay sumusuko sa atin. Baka naman patibong ito. Lalapain tayo palabas ng lungsod. Para madali niya tayong mapatay. Sino naman ang maniniwala riyan? May pag-asa pa ba siyang mabuhay kung hindi siya susuko? Siya ang pumatay kay Feng Kun. Galit na galit sa kanya ang mga tao sa mansyon ni Zhou. Hindi na siya makakabalik. Nasa mismong harapan na niya ang ating mga sundalo. Hindi niya kaya. Nasa pagitan siya ng 2 panganib. Ang pagsuko sa akin ang tanging paraan niya para makahinga. Matalas ang paningin ng pinuno, Xiao Chuan, yan mo. Padadalhan ko siya ng liham. Papasamahin ko siya ng 10 hanggang 12 tauhan. At personal siyang pumunta sa Blackwater City para makipagkita sa akin. Kuya, paano kung magdala siya ng mga sundalo? 12 lang na tauhan ang papapasukin. Kahit isa, bawal ng dagdagan sa pagpasok sa lungsod. Kung maglakas loob siyang pumunta, seryoso siya. Kung hindi siya maglakas loob, panlilinlang lang iyon. Tamang-tama, unahan na natin siyang tapusin. Napakahigpit ng hawak natin sa sitwasyon. Ipadala agad sa kampo ng Yong'an gamit ang mabilis na kabayo. Iabot ng personal kay Sun Cheng. Magdadala lang ng 10 o 12 tao sa lungsod. Masyado na siyang mapangahas. Malinaw na pinapapunta ka lang niya para mamatay. Mahal na opisyal, may mga sundalo tayo. Bakit kailangan mo pang isapalad ang sarili mo? Tama na. Hindi na ako matatanggap sa mansyon ng mga Zhou.
Lalo na ang korte, wala silang pakialam kung mabuhay man ako o mamatay. Sa ngayon, si Liu Guan lang ang tanging handang tumanggap sa buhay ko. Lula, ihanda ang kabayo at sumama ka sa akin sa Heshui. Pagdating sa bayan, mag-ingat ka. Ang bibig mong iyan. Kapag sumagot ka pa, uunahin kitang tatagain. General Liu. Noong huli, tinawag mo pa akong pinuno ng mga tulisan. Ngayon, nagbago na ang tawag mo. Naparito ako para sumuko ng tapat. Walang halong biro. Ipinapaubaya ko sa inyo ang depensa ng lungsod ng Yongan. Ang silangang tarangkahan ay matagal nang sira. May bahagi ng pader na gumuho at hindi pa naisasaayos. 8 lang ang mga bantay. Pero 1200 ang nakalista sa record. Ang imbakan ng pagkain ay nasa likod ng kwadra sa kanluran ng lungsod, sa pinakatabong silid. Ang linis mong maglatag ng baraha. Pinutol ko si Feng Kun, kaya ang mga tauhan ni Zhu Fiu. Gusto na akong balatan ng buhay. Sa inyo lang ligtas ang buhay ko para makapagsalita ng malaya. General, hindi sapat na tuminzang ang pagbibigay ng depensa sa Jiaocheng. May ituturo pa akong ibang daan para sa inyo. May ibubuga ka pa. Ang Lingxian, Hewanzhen, at Shitoubao ang 3 lugar na ito. Hindi lalampas sa 300 ang mga sundalo. At ang mga general ay mga inutil na itinalaga ni Feng Kun. Mga duwag na matatapang lang sa mahihina. Hindi nyo na kailangang lumaban. Hawak ko ang opisyal na tatak ng tagapagtanggol ng Yong'an. Ipakita lang natin ito at susunod sila. Kung hindi tayo lalaban, bakit naman nila bubuksan ang pinto? Patay na si Feng Kun. Magulo ang Zhu Mansion. Pupunta ako para sabihin sa kanila na sumuko para sa kanilang buhay. Kung hindi sila susuko, wawasakin ng Blackwater Army ang lahat. Wala silang lakas ng loob na tumaya. Walang putol na sinakop ang 3 lungsod. Bumukas ang mga pintuan sa kanilang sarili. Hahaha, Sun Cheng. Dinala mo sa akin ang merito ng pagpapalawak ng teritoryo, ha? Xiao Chuan, bukas ay ipapasa na sa iyo ni Tioxiang ang mga ari-arian ni Sun Cheng. 3 lugar walang labis. Sige, sulit ang kasunduang ito. Hindi man lang ako naglabas ng espada. May 3 lungsod na agad ako. Pinuno, ang bantay sa pintuan na si Lei Bao, sabi niya ay hindi siya sumasang-ayon. Gusto niyang masaksihan ang iyong galing. Napakadali namang sumuko ni Ginoong Sun, pero hindi ko pa nakikita kung gaano kakagaling. Walang makakatalo sa lakas ko rito sa lungsod ng Yong'an. General, ipakita mo naman ang galing mo. Patingin nga. Ang leon na yon ay may bigat na libu-libong kati. Kayang-kaya ko lang itong igalaw ng kaunti habang yakap. General, ikaw naman. Ito ba ay kaya ng tao? Ano lang ang pagbubuhat ng isa? Kukunin ko rin ang mga kadenang iyon. Pagsamahin ang dalawa. 2,500 yen, gusto niyang buhatin ang dalawa ng sabay. Isang Diyos na bumaba sa lupa. Handa kaming mamatay para sa General. General, sa galing niyong ito. Sa tingin ko, hindi sapat ang 4,500 na sundalo. Tignan natin. Kung mabubuhay ba kayo? O makakapagpalawak ng lupain? Sa pagsama sa akin, nasa inyo na yan. Boss, nakabalik na ang espiya mula sa hilaga ng lungsod. Pinalilibutan na tayo ng mga sundalo ni Chen Ping. Si Feng Kun, pinugutan agad pagharap pa lang. Ang inutil na si Sun Cheng, isinuko agad ang buong lungsod. Ihanda ninyo ang 4,500 na sundalo para sa akin. Patawagin niyo ang matandang si Chen Ping. Kung ipapatawag si General Chen Ping, dapat ay magdala siya ng 10,000. Dapat mailagay ang ulo ni Liu Guan sa pampang. Hindi sapat ang pagpapadala lang ng mga sundalo. Maglabas pa kayo ng isa pang utos ng paghuli na may gantimpalang 10,000 ginto. Sinumang makakuha ng ulo ni Liu Guan, ipaglalaban ko siyang maging general. Teka. Pumili ka pa ng isa na mas matalino. Magdala ng mamahaling regalo at dumaan sa hilagang ruta patungo sa kapatagan. Nakarating na ang hukbo ni General Chen Ping sa labas ng lungsod, 20 li ang layo.
Nagkampo sila roon. Naghukay ng kanal at nagtayo ng mga harang. Hindi sila nagmadaling sumalakay. Huwag kayong gagalaw. Paunti-unti nilang pinaliliit ang paligid. Hinarangan na nila ang lahat ng daanan sa ating dalawang bayan. Ayaw tayong labanan ng harapan ng matandang hunyaging iyon. Gusto niya tayong ubusin. May ulat din mula sa mga kapatid natin sa Hilaga. May mga sugo mula sa Liangzhu na palihim na nagtungo sa direksyon ng damuhan. Mga baliw sa damuhan. Matagal na nilang gustong pumanig sa mga birong para ipit-ipitin ang ating dalawang bayan. Mababa ang pader, kayang-kaya itong lampasan ng nakakabayo. Nasa timog na pader si Chenping. At nasa likuran naman natin ang birong. Gusto nila akong ipit sa gitna. General, mas malakas ang kalaban kaysa sa atin. Wala na tayong kawala rito. Baka mas mabuting bago pa dumating ang birong. Ay magpumiglas na tayo ngayong gabi. Kapag sumugod tayo, mawawala ang dalawang bayan. Saan natin ilalagay ang libu-libong bibig sa lungsod na ito? Gusto niya tayong ubusan ng lakas, pero hindi ko siya hahayaan. Gusto niyang maghintay ng birong. Kaya bago pa dumating ang birong. General, ano ang plano niyo? Ang 4,500 na tauhan ni Chenping, nakatayo lang doon nang hindi gumagalaw. Kahit ang pinakamatigas na bahay ng pagong ay may lamat. General, huli na ang lahat kung hindi pa tayo kikilos. May pagkain sa Nansyan. Magdadala ako ng mga tauhan para nakawin yon. Punta sa Nansyan. Hinarangan na ni Chenping ang lahat ng daanan. Isinusuko mo lang ang ulo mo niyan. Hindi naman tayo pwedeng maghintay lang dito at magutom hanggang mamatay. Ang pilitin itong nakawin ay tiyak na kamatayan. Ang mga espiya ni Chenping ang unang umasikaso. Ito ang tatak ng opisyal ni Feng Kun. Kinuha ko ito noong araw na pugutan siya. Tatak ng Hukbongzhou. Utos ng Hukbongzhou. Ang mga tao sa timog ay sumusunod sa general. Gusto ninyong magpanggap ng mga sundalong Zhou para hindi na lumaban. Manlin lang. Hanmeng, magsama ka ng 10 kawal. Magsuot kayo ng baluti ng hukbo ng Zhou. Dalhin mo ang tatak na ito sa timog. Gamitin mo ang pangalan ni Chenping at sabihin. Kailangan ng agarang rasyon sa harap. Duwag ang gobernador doon. Takutin mo siya. At kusa nilang bubuksan ang imbakan ng pagkain. Masusunod po. Utos ni General Chenping. Dahil sa kagipitan sa harapan. Ilabas agad ang 70% ng reserbang pagkain. 70%, Ginoo. Paano naman ang posisyon ko? Kay komportable mo namang nakaupo sa pwesto mo. Ang mga sundalo sa harap, buhay ang itinataya para sa teritoryo. Buksan mo ang imbakan ng palay na ito. Bubuksan na po. Huminahon po kayo, mahal na opisyal. Bibilangin ko na po ang palay. Umiwas si Hantou sa mga bantay ni Chenping. Magmanman muna bago tumuloy. 10 milya na lang ang layo sa tarangkahan ng lungsod. Ang 2,300 na kaban ay sapat na para mapakain ang libu-libong tao sa lungsod sa panahong ito. General, ang mga tauhan ni Liu Guan ay nagpanggap na mga sundalo ng Zhou. Dala ang tatak ni Feng Kun. At tinangay ang 2,300 ng palay mula sa Nan County. Nasa teritoryo na sila ng mga kalaban. Patalsikin ang magistrate ng Nan County. Ilipat ang pagbiyahe ng supply sa gabi sa hilagang ruta. At ipatawag pabalik ang mga nakatagong sundalo. General, hindi ba natin sila hahabulin? Kulang siya sa pagkain pero hindi siya nagnanakaw, kundi nandaraya. Kulang sa sundalo pero hindi nagrerekluta, kundi nanghihiram. Hindi siya natatakot na mapalibutan ko. Naghihintay lang siya na magpadalos-dalos ako. Ang Liu Guan na ito ay isang karapat-dapat na kalaban. Pinuno, ang apoy na ito ay higit pa sa 30% kumpara noong nakaraang araw. Ipinasugod na ni Chenping ang kanyang reserbang hukbo. Bukas, balak na nilang umatake ng todo. General, ano ang gagawin natin? Mahigit 3,000 ang sumusugod. Mapapanindigan ba natin ito? Sino ang nagsabing kailangan nating manindigan lang? Magtiis tayo ng 3 araw, sa ikatlong araw ay tayo naman ang susugod sa kanila. Papatayin natin ang 3,000 sundalo ng Zhou. Sa unang 2 araw, gamitin natin ang mga troso at bato. Ibuhos ang apoy sa kanilang mga ulo. Sa bawat pag-atake niya, daan-daan sa mga sundalo niya ang nauubos ko. Kapag dumami ang patay, matatakot ang mga buhay. Ubusin natin ang lakas ng loob niya. Pagsapit ng dapit hapon sa ikatlong araw. Buong araw siyang umatake. Pagod na ang mga tao at kabayo. Paghahanda para sa pag-atras. Sa sandaling bumukas ang tarangkahan. Dinala ko ang 80 para basagin ang hanay. Ang aking mga gwardya ang naging talim. Itinirik ang sibat sa braso ni Chenping. Sabihin mo, sabihin mo. Naniniwala ako sa general. Iyon, tao ba yon? Hay hindi siya tao. Minjing. Ah, mali.
Naghihintay siya sa akin. Masasanay din sa tambuli. Ah! Lakad, lakad ah. Tumawid sa ilog at magtayo ng kampo. Bukas ay papasok na tayo sa Dingzao. Mahal na hari, 5,000 sundalo lang ng layang ang nasa kabilang pampang. Naghanay, 5,000 lang. Hindi na nga makabuo ng sapat na hukbo ang bansa ng layang. Pinadala lang sila rito para mamatay. Hindi yan ordinaryong armas. Iyan ang mga pampasabog ng Jin, umatras kayo. Mga pampasabog ng Jin. Saan galing ang layang? Mahal na hari, ano ba talaga ang bagay na yon? Bumaba sa kabayo, dumapa kayo. Ano ito? Ay, Mingwang, kaya mo pa bang gumalaw? Isa pa. Walang makakatakas. Ang aking kabangyaman ay salat na salat na. Parusa ito ng langit, parusa ng langit. Maawa kayo, tumayo kayo. Iyan ay mga sandatang apoy ng Jin. Hindi iyan parusa ng langit. Itaas ang mga kalasad, kaya natin itong harangan. Mag-ayos ng hanay, itaas ang mga kalasad. Kaya nating harangan yan. Hoy, Gaoshan. Ah, kayo mismo ang naghahanap ng inyong kamatayan. Takbo, kapag hindi pa kayo tumakbo, mawawalan na kayo ng buhay. Huwag gumalaw, dumapa kayo. Mahal na prinsipe. Ang aking sakit. Kamahalan, ililigtas ko kayo. Dati ay may 250,000 na hukbo. Ito na lang ang natitira ngayon. Heya,